Praise God, purihin mo ang Panginoon mga kapatid. Kumusta po ang lahat? Praise God, kumusta ang paghahanda nyo mga kapatid? Handa na ba kayo sa giyera? Hindi pa? Ako mga kapatid ay ako nababahala ako mga kapatid talaga na kaya hindi ko alam kung aabot tayo sa ating mga paghahanda. Kaya yun, gusto ko nang isara yung basement ko para yung mga programa natin dito sana madagdagan, mailagay doon para kasi pag hindi natin nailagay doon mahirap nang magbiyahe. Alam nyo ba pagdating ng gera parang COVID din lang mga kapatid, maraming checkpoint. Hindi ka, kung ordinary lang po kayo na mga citizen, hindi ka padadaanin. Buti na lang kay Sister Rizalin, frontliner siya. Sila Sister Diti, frontliner ang mga yan, mapadaanin ang mga yan. Tayo mga ordinary kwan, wala. Si Pastor frontliner din, may idea ni. Pasyan. Totoo po yun, hindi pa ako nagbibiro. Yung mga essential worker lang, pag sa construction, baka hindi na nila padaanin, mga kapatid. Kaya, purihin ang Panginoon. Sana, ako, hindi, gusto ko na lang makinig. Mas gusto ko na lang makinig. Sabi ko, kaya, sinisikap namin na pumunta doon. Kahit masarap makinig. Isang kaaliwan, isang pagpapala sa akin, mga kapatid. Kaya, ako, wala na akong pattern. Sa pagtuturo, wala na. Basta nagbabasa na lang ako. Hindi ko alam kung anong mga... Kaya sa tinatanong ako ni Pastor, hindi ko po alam, mga kapatid. Gusto ko na lang namnamin yung mga salita ng Diyos. At ito yung nagiging pag-asa. Kaya sabi ng mga iba, maaga yung mga naghanda. Pero nainggit pa rin ako sa mga naagang naghanda. Comfortably na sila sa buhay nila doon. Sino bang nakaka-tolerate ng init ngayon? At least kahit umulan, ako kaya ko po mga kapatid. Nagko-construction pa ako. Yung init na alauna, alas 2, nasa gitna kami, nagbubuhos kami. Bakit ko ginagawa? Pinaghahandaan ko yung kabigatian. Baka hindi ko makayanan. At least hinahanda ko yung sarili ko. Iwan ko lang sa mga anak ko kung kaya nila yung ganun na klase ng tindi ng init. Yan, sila Brother Joel, si Brother Christopher. Dapat ganun yung paghandaan natin, yung matinding mga bagay-bagay, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon. Sa Hebreo chapter 6, konti lang naman ito. Ang kapitulo ay 6, versikulo 13 hanggang 15. Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham palibhasa ay hindi niya may panumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinumpa ang kanyang sarili. Kundi na sinasabi, tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay paparamihin kita. At sa ganito nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. Sino bang pinangakuhan sa inyo mga kapatid? Marami sa tao talagang ganun, huwag ka mag-aalala pag tumama ako sa waiting. Sinusubukan na ba yung tumaya sa waiting? Hindi ko alam kung ngayon legal na ang waiting legal na sila. Small town lottery ang term nila. May legality na sa harapan ng gobyerno o batas ng gobyerno. Hindi ko alam sa harapan ng Diyos, mga kapatid, kung i-consider na legal yun. Pero sa batas ng tao, legal na po yan. Kaya si Abraham po, pinangakuan ng Diyos. Ang tanong ko po sa inyo, ano ba ang kaligtasan natin? Nakalimutan nyo na kaagad. Sa pamamagitan tayo ng biyaya, mga kapatid, sa pananampalataya
Si Abraham, pangako sila, ang Israel sa pangako sila mga kapatid. Sa ating panahon, kung may tao man o sino mang pinangakuan sa pamagitan ng tinig na siya ay pararamihin, pagpapalain, swerte niya. Bagamat kunti lang sa Biblia ang talagang pinangakuan o may tinig, mga kapatid. Tingnan nyo sa Genesis. Balikan natin yung conversation ni Abraham at ating Panginoong Jesucristo. Pero dito, 22 verse 15. Ayun. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. Ito yung naunawaan ko na ngayon. Ang Diyos ay gumagamit ng anghel na nagpapanggap na Diyos na kinakausap sila Abraham, mga kapatid. Kaya hindi ko alam kung nangyayari sa inyo, sa atin na ngayon, pero iba na ngayon. Sabi ng Biblia sa ating panahon, may anghel man, mayroon bang anghel na buwan na magsabi na ganito, huwag niyong paniwalaan. Sabi, hindi ko alam kung anong version. Tama ba, Pastor? Pero sa kanila, sa panahon nila, pwede. Ayan o, gumagamit ang Diyos ng anghel para mensahero sa lumang tipan. Pero sa ating panahon, kung may nakakita kayo ng puti, white lady, at sasabihin sa inyo, pinadala ko ng Panginoon na ganito, na Kristo ganito darating, huwag niyong paniwalaan mga kapatid. Hindi na pwede yun ngayon. Baka madaya kayo. Paalala lang mga kapatid. Pero sa kanila pwede po yun. Verse 16. At sinabi sa akin sarili ay sumumpa ako. Anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito ay hindi mo itinanggi na sa akin ang iyong anak at ang iyong bugtong na anak. 17. Na sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay paparanihin ko ang iyong binhi na gaya ng bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At sa kakamtig ng iyong binhi ay ang pinto ang bayan ng kanyang mga kaaway. Verse 18. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Yung pagpapalain, nangyari kay Abraham yan, pero yung pagpaparami, mangyayari pa lang. Tama ba, Pastor? Mangyayari pa lang yan, mga kapatid, sapagkat wala pang pagliligtas, wala pang mga kapatid. Kaya, si Abraham, ang ginawa lang niya, sumunod. Sinunod mo ang aking tinig. Sapagkat nung alam niya na si Isaac, so yung pangyaring yan, si Isaac ihandog. Susunugin sana ni Abraham. Hindi nangyari. Pinigilan siya ng sinong pumigil sa kanya? Anghel ulit. Anghel. Kaya hindi yung tupa ang nasunod. Sapagkat noong panahon nila ay mahalaga ang handog. Sa panahon nila hanggang sa panahon ni Kristo at panahon ni Kristo ay nasya na yung huling handog na sinasabi ng Biblia at ang paghandog na natin ngayon ay ating sarili, mga kapatid. Kaya si Abraham ay hindi siya nag-alilangan sa pagsunod. Mga kapatid, hindi siya nag-alilangan sa pagsunod. Ganito, balik tayo sa Hebreo 6 chapter 15. Ganun din ang sabi. At ganito nang makapaghintay na may pagtimis ay nagtamo siya ng pangako. Praise God. Sa 14, din na mo nga. Ganun din. Doon na sa 15. Praise God. Ganun din, at sa ganito nang makapaghintay na may pagtitis ay nagtamo siya ng pangako. Ibig sabihin mga kapatid, alam nyo, yung handog at yung hain na handog mga kapatid ay sabi ng Biblia, mas maigi daw ang pagsunod kaysa sa paghahandog.
Ibig sabihin, mga kapatid, yung sarili natin sa ating panahon na ang inaandog natin ay sarili natin, ang ibig sabihin niya yung pagsunod pala yun sa kalooban ng Diyos. Tingnan natin, 1 Samuel chapter 15 verse 22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga ahit. Tingnan nyo mga kapatid, nalulugod ang Diyos sa mga handog na susunugin at hay nagaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain. Ayan, at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Ibig sabihin mga kapatid, si Samuel ay masunurin din. Kaya sinabi niya, ang pagsunod ay mas maganda sa hain. Kaya, napakahalaga mga kapatid, na sa panahon nila ang handog ay mabango. Ano bang term? Yung samyo. Mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Pero sa atin, wala na ito sa ating panahon, hindi na po mga kapatid. Ngunit si Abraham ay isang halimbawa ng tao sa katwiran ng kanyang pananampalataya, ang kanyang pagsunod sa Diyos ay firm, ay napakataas mga kapatid. Sinong kagaya natin kay Abraham? Wala mga kapatid. Kapagkat minsan sumusunod tayo ng isang taon, maganda ang pagsunod natin. Yung susunod na taon, medyo yung pagsunod natin parang mahina. Tapos pagkatapos ng isang taon ulit, susunod na taon, maganda ulit. Talagang parang up and down, laylo tayo mga kapatid. Kaya, nasaan ba ang pagpapala mga kapatid? Tama bang sabihin sa pagsunod? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Simple lang yung ginawa ni Abraham. Pagsunod. Ako, nahiya ako mga kapatid. Siguro, hindi sa pagpapala kami pinagpala. Hindi po ko tinitignan yon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakasunod. Bakit? Saan ba tayo ililigtas? Sa Ebanghelyo. Tama ba? Sa Ebanghelyo tayo ililigtas. Anong Ebanghelyo na tayo ngayon? Ebanghelyo ng paghanda at Ebanghelyo ng pagtakas. Sino sa atin dito ang nakasunod na? Si Pastor, buti na lang sila. Mayroon na partially, nakasunod na sila. Ako, tayong lahat dito, wala pa. Hindi pa katapos yung mga bahay natin eh. Sabi nyo, sa pagpapalang pagsunod, kaya hindi tayo nagtatagumpay. Malas, ano bang term? Ano bang term? Ano bang term dapat? Sa huling panahon, kawawa tayo. Kayo kawawa yung mga kabataan o yung mga nangangarap. Kawawa sila kasi nasa huling panahon tayo eh. Hindi nila alam, mga magulang kung anong susunod. At tinatanong, buti pa yung mga anak ko, kahit pa paano nakatapos na sila, yung mga anak nyo, paano magdidesisyon kung anong susundin nila. Mag-aaral na ba sila o hindi na? Yung gano'n na sitwasyon, yung huling panahon mga kapatid. Ngayon, kung anong susundin nyo, doon kayo pagpapalain mga kapatid. Naniniwala po ako na from Abraham hanggang sa mga susunod na hanggang sa ating panahon, kung sinunod nila ang gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, sigurado ang tagumpay at pagpapala mga kapatid. Kaya, sana ako mga kapatid ay mailapat ko. At pinapaalala ko na mga kapatid para malaman nyo. Pag nailapat ko na yung basement ko, hindi na ako magpapapasok. Totoo po yun. Hindi ko ipapakita yung basement ko. Hindi ko ipapakita. Kasi walang laman. Yun, nakakahiya. Kala nyo mayroon. Kasi kung may kapatid na pupunta ay hindi, wala. Kung walang laman, hindi ba nakakahiya yun? Kung walang laman, samantalang sila. Si Brother Sherwin, punong-puno.
Hindi siya nangiyang ipakita kasi punong-puno. Eh sa akin, wala, kaya hindi ko makita. Mahala na kung anong buwan. Sabi ko, tulugan lang yan, tulugan. Kapatid. Kaya, dapat sa ating panahon, siguraduhin nyo kung ano ang klaseng pagsunod o pananampalataya ang gagawin ninyo sa buhay ninyo. Kasi dito na tayo magkakaalaman, mga kapatid. Hindi na pwede yung bukas o susunod na mga araw o susunod na taon. Hindi na pwede, hindi na pwede. Kaya, kung ayan o, ibalik mo doon sa Hebreo 6 chapter 12 naman. Na huwag kayong mga tamad, kundi tagatulad kayo na mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng pangako, mga kapatid. Ayan o, nagsisipagmana ng pangako. Nandun kami ni Sister Glo noong Wednesday, at the same time nakikon kami sa kapatid na Rasing. Nagsermon si Pastor Efren, nagalit, parang nagagalit siya. Kunting ulan lang, sabi niya, hindi kayo makapunta sa simbahan. Paano kayo maliligtas? Paano kayo pagpapalain? Yung eksakta, paano kayo pagpapalain? At kwininto niya ng testimony. Noon kami, yung mga anak ko, maliliit pa yan. Walang araw, kasi araw-araw silang may service yata. Walang araw na ipinalagpas namin. Nagalak ako sa sarili ko na tama, sabi ko. Sister Eden, kaliwat kanan yung anak niya, nakahawak sa kanya. Nandito kami sa simbahan. Umulan, bumagyo, nandito kami. Mga kapatid, dahil sa pagsunod. Hindi ko alam kung sinong tatayo dito. Wala akong pakialam, wala kaming pakialam kung sinong tatayo dito. Ang alam lang namin ay sumusunod kami sa gawain ng Diyos. Baka sa iba sa inyo, ayaw ako na nakatayo dito. Baka ayaw niyo si Pastor Efra. Logi kayo, mga kapatid. Hindi ganoon ang paraan ng paglingkod, mga kapatid. Hindi ganoon. Ayan o. Pagtitiis. Bakit? May panahon na wala nang service. May panahon na hindi mo na kayang lumakad sa simbahan. Hindi mo na dahil sa katandaan. Kaya samantalahin yung panahon. Kaya sabi niya, huwag niyong itahilan sa akin na pagod kayo. Kasi busy sila eh. Nakakapagod ba doon, Brother Christopher? Pagod ka, isang buong araw. Nakakapagod. Ako, minsan sa buhay ko, hindi ko iniisip yun. Magkuliglig ka ng buong araw, hindi ko alam kung hindi ka mapapagod. Ewan ko lang, sa 3 linggo na magkuliglig ka ng buong ilang taon ka ba, Brother Cristobal? Mas bata pa yan, mga yan sa akin. Ako, kaya ko bang magkuliglig ng buong araw. At pagkatapos ng masakit ang katawan, pero hindi ko inisip na liliban ako sa gawain ng Diyos dahil sa pagsunod. Bakit? Nandoon po yung pagpapala. Wala pa akong trabaho, mga kapatid. Sinusunod ko lang ang Diyos. Dahil nga si Abraham, sa kanyang pananampalataya, lahat ng bagay ay manggagaling sa Diyos. Ganon din po ako, mga kapatid. Walang bagay na hindi gawin sa iyo ng Panginoon kung susunod ka sa Kanya. Ngayon, sa panahon na ito, sabi ko nga, nahihiya ako. Kasi hindi namin nasusunod ang Diyos. Siguro, itong buwan na ito sakali, mailapat ko at kahit pa paano, madala ko yung pagsunod ko na paghahanda at pagtakas. Baka sakali, mga kapatid. At yung programa ni Pastor, tamay-damay na yan, kalooban ng Diyos. Sana nga masunod natin. Praise God, pataas mo pa. Pabaliktad tayo. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding sikap sa ikakalubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Pagtitiis, sikap, wala tayong magagawa, mga kapatid. Yun yung tungkulin natin. Sabi ng Ecclesiastes 13:12 ba yun o 12:13 na ang tungkulin ng tao ay maglingkod.
Ngayon, kung sawa na kayong maglingkod, lugi kayo. Na minsan ay nakaranas ng, dito rin, tabantag taas, makaranas minsan ng kaligtasan, pero tumalikod, nanghina, ay wala na mga kapatid. Ay ano, pataas. Nakakuha ako kay pastor, pataas, pagbasa. Pataas. Ayan, no? Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na ipinakita mo sa kanyang pangalan. Ayan, no? Napakaganda. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig mo sa iyong sarili. Mahal natin ang ating sarili. Pagod tayo pero sakit ko. Hindi mo mahal ang Diyos pag gano'n mga kapatid. Nakakaya ka sa Diyos. Ano? At sa inyong paglingkod sa banal, ito. Kaya swerte ng mga nagbo-volunteer doon. Napakaswerte nila. Naiingit ako. Kaya kung nandun ako, alam nyo, sinisikap ko talagang mag-volunteer. Ay ano, sa inyong paglingkod sa mga banal. Sino bang nagsabi? Yung ating mga leader, di ba? Nagpukon sila ng volunteer, ganito, ganito. Points yun. Points po yun, mga kapatid. Sabi niya, hindi nila kailangan yata yung, mas maganda yung katawan daw kaysa sa pera eh. Sayang naman eh, pwede na magbigay ng pera eh. Mas kailangan, di ba? Tama ba? Brother Joel, mas kailangan nila yung katawan kaysa sa pera. Kalain mo. Ayaw nila ng pera. Madali lang kasi magbigay. Yung mga tao doon parang ay talagang kusa. At hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Sikapin natin na maging masunurin. Yung mga pagsunod nyo noon, kalimutan nyo na. Yung mga nakarang tanaw, ngayon ang pinag-usapan. Kailangan ngayon tayo sumunod kung ano ang gusto ng Diyos at kung ano ang pinagkatiwala. Ano bang pangako ng Diyos kay Abraham? Ayun, nabasa natin. Ano bang pangako ng Diyos sa atin? Na maging bayan at iniibig ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Magandang umaga sa Diyos at ganda po sa mga kapatid. Papuri sa ating Diyos sa buhay. Manalangin sa atin ay nagpapala at sa kanila ang mga papuri. Salamat po. Salamat sa mga talatang ito sapagkat lahat ng mga bagay na nakasulat ay huwag nating i-disregard. Amen. Kumbaga, kung maaari talagang pagsikapan natin at basahin lahat ng mga bagay na ito. Pagsikapan natin, ano? Yung mga talata na binibigay namin sa inyo, ano ba, nagbigay kami ng 5 talata sa isang kapitulo. Amen, sa isang kapitulo na yon. Sikapin ninyo, yung buong kapitulo na yun, basahin ninyo. Dahil may mga nakatago pang pahayag sa mga kapitulo na yon na magpapatibay sa atin. Amen. Magpapatibay sa atin. Gaya na lamang kasi sa mga pag-aaral ko rin. In every chapters, pwede kang bumuo ng 4 hanggang 5 topic. Ganon kumbaga, kagulo ba? Ganon siya, yung bang ka-interesting. Sa isang kapitulo, makakabuo ka ng 4 hanggang 5 topic na pag-aaralan. Okay? Sa atin, ang dami na natin na pag-aaralan. Kaya basahin mo na lamang yung isang kapitulo, may re-relate mo na lamang yung mga bagay na napag-aralan natin sa mga talata. Iuugnay mo na lamang na patunay ito doon sa mga bagay na
inihahayag ng Diyos sa atin sa iglesia nito. Amen. Na hindi mali ang mga pagtuturo at pag-aaral sa iglesia nito. Ang bawat pahayag ay may pinagmulan. Pahayag ng mga propeta, pahayag ng mga apostol, at pahayag ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa mga panukala at ayon sa kanyang kalooban. Yan ang Biblia. Amen? Yan ang Biblia. Maging ako rin, Brother Joseph, ang pag-aaral ko ngayon, by chapter na, basahin ko lahat, anong mga nasa loob ng kapitulo na yun, anong mga understanding, yung mga nasa loob ng kapitulo na yun. At maunawaan mo na lamang, kasi nga, ipinahayag na sa atin, halos lahat. Ipinahayag na sa atin. Kaya, kung sumabay tayo sa mga pagtuturo at pag-aaral, ang daling i-ugnay, i-harmonize lahat ng mga bagay na nababasa natin ayon sa kalooban ng Diyos. Ang dali na. Amen? Minsan may mga komplikado kang mababasa, pero it is not complicated. Subukan mo lamang balikan yung mga pag-aaral na itinuro sa atin at yung mga bagay na tinuturo sa atin ngayon. Makikita mo kung gaano kaganda, kung gaano kaayos yung mga bagay na pagtuturo sa atin ng Panginoon. Amen? At ang growth na itinuturo sa atin ng Panginoon ay hindi naman bago. Amen? Hindi bago. Sabihin kong hindi bago ay hindi ito wala dati sa Biblia at ngayon lang natin nabasa. Hindi lahat yan nasa Biblia na. Amen? Yun nga lang ang pagtuturo ng Panginoon sa atin ay ayon sa kapanahunan. Amen? Yung paglago ng kaalaman, ang magdidikta sa atin ito ay ang panahon. Noon, ang pagkakaunawa natin sa ilang mga pagpapahayag, sabihin natin, mababaw lang, basic, elementary, at yun lang naman talaga ang nararapat sa atin. Amen? Pero nung dumating na ang paglago sa pananampalataya, yung matitigas na ng mga pagkain, yun na yung tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Amen? Yung mga bagay na mahirap unawain, ay yung mga hiwaga, yun na yung itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Minsan, nahamunin ka pa ng Biblia pagtungkol sa kanyang pagtuturo na bumitaw ka na. Amen? Minsan, nahamunin ka ng Biblia patungkol sa mga nakasulat, bumitaw ka na. Amen? Kasi meron dyan nakasulat eh. Parang, ano ba ang pakikinabangan sa hubya tayo? Ano ba ang pakikinabangan mo sa paglilingkod? Ang mga talatang gano'n. Siyempre, makapag-isip ka rin. Pero kung ikaw ay lumago sa pananampalataya, kayang-kaya mong i-overcome yung pahayag na yun at kayang-kaya mong bigyan ng katuwiran yung talata na yun. Amen. Na yun ay magpapatibay sa iyo at hindi magpapahina. Yun yung sinasabi ko sa inyo noon. Yung mga nakaraan. Kung kayo ay lumago na sa pananampalataya, kahit anong paliwanag ang ibigay mo sa mga nabasa mong talata, as long as kaya mong bigyan ng katuwiran sa salita ng Diyos, yun ay tama. Yun ang tama. Kaya, nasa sa atin yun eh. Kung gaano nakalalim ang iyong pagsampalataya, kung gaano nakalalim ang iyong pag-unawa sa salita ng Diyos, pwede mong sang-ayunan ang bawat pahayag ng Biblia. Pwede mong laliman ang pagpahayag ng Biblia. Gaya nga yan, we can interpret sa mga bagay na nabasa natin ayon sa katuwiran na nabasa din naman natin sa pahayag ng ibang mga talata. Amen. Ibang mga talata.
Kaya sabi ng Brother Diyos kanina, yung pagpaparami sa mga kay Abraham, hindi pa nangyari. Hindi ako makasagot. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Amen? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Alinman doon ang sagot mo. Pwede, tama. Basta naayon sa katuwiran. Kumbaga, may paliwanag mo siya ng maayos na ayon din naman sa banal na kasulatan. Amen? Hindi pa dumami ang kan ni Abraham. Amen. Dahil ang Israel ay nanatiling Israel. Hindi sila kumana. Isang maliit na bansa. Amen. Pero kung bibilangin mo kung titignan mo ang kasaysayan, higit 1 milyon na rin sila nung panahon pa ng maging alipin sila ng Egypto. May higit 1 milyon na sila. 1 milyon, lalaki pa lang. Wala pang babae, wala pang mga bata. I-consider ng babae, 2 milyon, 3 milyon. Marami na rin. Amen? So, ganun natin tinitignan ang Biblia, ang banal na kasulatan. Gaano mo siya naunawaan, gaano mo siya pinag-aralan, at kung paano mo siya sinampalatayan. Amen? Kaya minsan mga nakaraan, sabi ni Brother Raymond dito, sinasabi ng lahat, ang mundo ay pasama ng pasama. Which is right. Pero sa kanya, ang nakikita niya, ang mundo ay pabuti. Pabuti. Marami hindi makakaintindi at hindi sasang-ayon. Kasi nga, tignan mo ang paligid. Masama talaga. Amen. Maraming hindi sasang-ayon. Pero, you see the other side of the will of the Lord, yung kalooban ng Diyos, patungo talaga sa ikagaganda ang sanlibutan nito. Amen. Kailan? Pagkatapos ang digmaan. Amen. Isa nyo siguro, without his knowing, nakita niya yung, naipahayag na yung advance, yung future na kung saan ang Panginoon na ang maghahari. Amen. Pero in reality, masama talaga. May digmaan pang mangyayari. Dadanas ba tayo ng Great Tribulation? Talagang masama. Pero ang nakikita natin kabutihan ng Diyos ay yung pagliligtas ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Amen? Yun yung kabutihan na nakikita natin. Sa kabila na sa libutan ay masama, ngunit ang Panginoon ay nagdala sa atin ng pag-asa. Amen? Pag-asa na ayon sa Ebanghelyo, ayon sa ating pananampalataya, tayo ay paghaharian ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? At magagawa lang natin yon na may paliwanag ang Biblia ng bali-baliktad na kaya nating bigyan ng katuwiran ayon sa mga pahayag ng talata kung tayo ay lumago sa pananampalataya. Let us grow in faith. Amen. Romans 10:10. Tingnan natin. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. So, ang pagpapahayag ay dumarating doon sa mga sumampalataya na. Amen? Sumampalataya na sa kanilang puso sa ikatutuwid. Kumbaga, nakita na nila ang lahat ng mga bagay patungkol sa pananampalataya na ito ay mabuti. Amen. Nakita na nila ang lahat ng bagay na ginagawa nila sa pananampalataya ay sa ikatutuwid natin. Amen. Ikatutuwid niya. Ibig sabihin, hindi niya ipinagpalit yung katuwiran, hindi niya ipinagpalit yung pananampalataya sa sanlibutan. Ang ibig sabihin ng sanlibutan, everything
world can offer. Trabaho, bigyan ka ng magandang trabaho, pero makukompromise naman yung pananampalataya mo, alin saan ka? Alin ang pipiliin mo? Yun yung sinasabi ko. Amen? Na yung mananampalatayang ito, bumaon na sa kanyang puso ang kanyang paniniwala at hanggang sa siya ay pagpahayagan ng lahat ng mga bagay na ito sa ikaliligtas. Amen? Sa ikaliligtas. Kaya, nasa sa atin na yun. We can understand the Bible tawag dito, lalalim ang unawa natin sa Biblia. Amen. Ayon sa ating pananampalataya. Amen. Ano na ang ating sanampalataya? Ano na ang ating pinaniniwalaan? Kaya nasa sa atin yun. Kung hindi pa tayo maka-move on sa mga bagay na itinuro sa atin dati at ngayon mayroong paglago. Amen? Bahala ka. Kung hindi ka maka-move on, okay lang. Kung doon ka lumalago ayon sa iyong kalagayan, is still a part of the truth. Amen? Panghawakan mo pa rin yun dahil yun ang kinakailangan mong taglayin. Amen? Lahat tayo dumaan sa ganong aral, sa ganong paniniwala, sa ganong pananampalataya. Basic, mababaw. Amen? At lahat ng lumago, hindi iniwan yung mga aral na yun. Dinala pa rin nila hanggang sa sila ay lumago. Amen. So, ganun tayo ngayon mag-aral ng salita ng Diyos. Nasasabayan niyo ba? Nasasabayan niyo? Kailangan lang dito maging rooted tayo sa Biblia. Amen. Yung mga thoughts na sineshare namin sa inyo, tandaan nyo mabuti mga yan. Mahirap kasi magtanda ng verse, ano? Ang hirap mag-memorize ng verse. Yung mga thoughts na lang, ng mga talata, yun na lang ang ibaon ninyo sa puso at saka sa isip ninyo. Yung mga pahayag ng mga talata. Ang hirap kasi mag-memorize ng verse. Ang hirap. Yung mga thoughts na lang, yun yung mga tandaan ninyo. Ito ay ayon sa katuwiran, ito ang salita, ito ang pahayag, ito ang mula sa banal na kasulatan. Amen? Pagpurihin ng Panginoon. Kaya sa mga bagay na ito, lahat tayo ay lumago ayon sa pagpapala at sa biyaya ng Diyos sa atin sa pananampalataya. Amen? Kahit ako, wala na akong may turo. Wala nang bagong pwedeng may turo. Ano kaya? Ano pa kaya? Babasa na lang tayo ng mga talata at sa pamagitan nito, sasalaminin natin kung ano ang mga bagay na ipinahayag ng Diyos sa kanyang mga lingkod at ito rin naman ay sumasang-ayon sa atin sa panahon na ito. Amen? Panahon ang ating pinag-uusapan sa ngayon. And every time, may mga pagbabagong nagaganap. Amen. At yung mga pagbabago na yun ay panghawakan natin upang makasabay tayo. And those changes ay iaayon pa rin natin. Ito ay sa nakasulat sa kalooban ng Diyos at yung iba ay ayon sa
pinapahayag ng Panginoon mula sa kanyang mga propeta at sa kanyang mga lingkod. Purihin ng Diyos. Kaya kita nyo, yung pananampalatayang sa puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag. Naunawaan nila ang pagpapahayag sa kanila sa ikaliligtas. Okay? Kahit mahirap unawain, sa kanila, madali nilang tanggapin sapagkat yung pananampalataya sa ikatutuwid ay nasa puso nila. Amen? Kaya, kung ipinahayag yung 34 years without God, hindi ako nagduda agad. Hindi ako nagduda. Ang nasa isip ko na lang, paano ko siya maintindihan. Yun ang pananampalataya. Kasi isang Diyos. Diyos ang katawang tao. Wala niya sa langit kung siya ay nagkatawang tao. Hindi ako nagdalawang isip na pagdudahan. Ang nasa puso ko na lang, paano ko siya maintindihan at nagtuwa. Ganon din sana tayo. Kung ito ay nasa banal na kasulatan, ayon sa katwiran ng Diyos, sikapin natin maunawa at mapag-aralan ang mga bagay nito. At let us all grow in faith upang malaman natin ang mga bagay na pahayag ng banal na kasulatan. Tayo po yung magsitay mga tayo. God is so good. Yes, Lord. You are so good. You are so good to us. Mercy endureth forever. God is so good. Ito po sa mga mambanal po rin o Diyos. Sa pamamagitan, narito ang iyong mga anak, yung mga lingkod, ang mga tinawag sa iyong pangalan. O Diyos, narito kami sa oras sa ito, napakababa sa iyong harapan. Na kami ay dumudulog sa iyo na may kusang pagsamba. Ikaw ay aming pinupuri at pinuwalhati sapagkat karapat dapat kang purihin sa iyo. Salamat sa iyong mga salita na ito ang nagiging gabay sa amin. Gabay upang kami, Diyos, ay maturuan. Gabay upang kami, Panginoon, ay magabayan sa aming mga paglalakbay sa paglilingkod na ito. Gabay sa aming pananampalataya upang kami, Panginoon, ay magsitibay at lumago. Gabay sa amin, Panginoon, upang kami ay huwag may ligaw ng sinuman ng mga sari-sari aral at ng mga kalaman na hindi ayon sa katotohanan. Makabanal mo kami sa iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay pagkakaroon. At sa pamagitan nito, Diyos, naaliin mo kami ngayon na sapagkat ang pananampalataya na nasa sa aming puso na inaari namin sa aming ikatutuwid ay sa pamagitan nito ay makapagpapahayag kami ng iyong mga salita sa ikaliligtas. Sa ikaliligtas sa mga tagapakinig at sa ikaliligtas din naman namin bilang sumampalataya at sumunod sa iyong mga salita. Panginoon, papakababa kami sa iyong harapan. O Lord, nais namin, Panginoon, na kami ay maging bahagi ng iyong mga panukala. Na kami ay magtagumpay sa pananampalataya at sa aming mga paglilingkod. At sa pamagitan nito, O Diyos, kami ay makapanahan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na iyong
handa. At kami, O Diyos, ay magiging saksi sa lahat ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng pananampalataya kung anong pagliligtas ang iyong ginawa sa amin, mga ito. Kung anong pagpapala ang dinala mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita at ang biyaya na dumadaloy sa amin sa pamamagitan ng pagkilos ng iyong Espiritu Santo. Kaya Panginoon, dalhin mo ang bawat kaisipan ng bawat isa sa amin, ang puso ng bawat isa sa amin sa pananampalataya, na kami ay magkaroon ng pananalig sa ikatutuwid ng bawat isa sa amin. Upang kung anumang pahayag ang ipagkaloob mo at siya yung ibigay, ay dumating sa amin ang unawa. Salamat po, Diyos, na hindi mo kami tinalikuran. Kahit kami ay may mga pagkukulang at may mga kakulangan. Kundi bagkus na natili ka sa iyong mga salita kung paano mo gagabayan ng iyong mga lingkod. At sa pamagitan din naman ito, kami, O Diyos, ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Nagpapakababa sa iyo sa naming pagsamba at niluluwalhati ka namin at karapat dapat ko. Lord, salamat po sa walang hanggang biyaya na sa amin ay iyong pinapamalas. At sa lahat ng ito, kami ay pinagtatagumpay. Ipagkaloob mo sa amin, Panginoon, ang salita ng karunungan at ang salita ng karunungan. At ang pananampalataya, ang loob ng pananampalataya, na sa pamagitan nito, pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig ay manahan sa bawat isa sa amin. At siya naming magiging sandigan pag kami ay magsipagtagumpay. Sapagkat ayon sa iyong mga salita, ang tatlong ito ang mananatili. At kung ang tatlong ito ay nasa sa amin, O Diyos, kami ay magtatagumpay at kami ay magtatagumpay. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ay, O Diyos, lukuban mo kami palagi na iyong presensya, ng iyong Espiritu Santo. Turuan kami ng lahat ng mga bagay sa kabubuti, sa kalalaman, na maging handa kami sa bawat gawang mabuti, sa lahat ng pagkakataon, at sa kanino man. At O Diyos, salamat po sa pamamagitan ng aming mga pagdating sa iyo. Ikaw ay tumutugon. Ikaw, O Diyos, sa amin. Ay pinapadaloy mo ang iyong kahanga-hangang gawa ng iyong kapangyarihan. Ay, O Lord, muling tinutulog ko sambahayan na ito ng mga mananampalataya. Consider us, O Lord, to be a part of thy prophecy, of thy will.
bayan mo, Diyos. At ingapin mo ang ayon sa biyaya. Dalangin din namin na sa iyo yung pag-iingat, pagliligtas, galingan, at ang iyong bendisyon sa bawat isa. Salamat po ito ang aming